Umulan ng mga yelong singlaki ng Holen sa Esperanza, Sultan Kudarat. Ang hailstorm na yan nangyari pasado alas 4 ng hapon at ayon sa ilang residente ay tumagal ng lagpas 5 minuto. Paliwanag ng Pag-asa, posible ang hailstorm o pag-ulan ng yelo kapag may intense thunderstorm. Dahil sa lamig, ang mga patak ng tubig sa loob ng ulap ay nagiging hail o butil-butil na yelo. Bago ngayong gabi ang muling pag-alboroto ng Bulkang Bulusan na nagpaulan ng abo sa ilang bahagi ng Sorsogon. Pasado alas 7:30 ng gabi nangyari ang phreatic o steam-driven eruption ng Bulusan ayon sa PHIVOLCS. Sa bayan ng Irosin, halos mamuti ang ilang kalsada, halaman at gamit sa kapal ng bumalot na abo. Kahapon lang ng madaling araw unang nagka-phreatic eruption sa Bulusan na nananatili sa Alert Level 1. Payo ng PHIVOLCS habang may ashfall, huwag lumabas. Pero kung kailangan, magsuot ng proteksyon sa mata at huwag mag-contact lens. Takpan ang ilong at bibig gamit ang N95 face mask o basang tela para di malanghap ang abo. Ipasok ang mga alagang hayop sa loob ng bahay o kulungan. Isara ang mga bintana at pinto ng bahay para hindi pumasok ang abo. Sinisilip ngayon ng NBI kung pang-espiya ang pake ng Chinese national na dinakip nila sa labas ng COMELEC main office. Sa kotse niya, may aparatong sumasagap ng impormasyon mula sa mga cellphone. May report si John Consulta. Mga gamit sa pang-iispiya ang hinala ng NBI-NCR na nasa likod ng sasakyang ito ng dalawang Chinese na 5 araw nilang minatyagan kasama nitong weekend sa Makati City. Ngayong araw, ikinasa ang paghuli sa kanila sa Intramuros, Maynila. Open the door. Okay. Down. Down, down, down. Down, 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 down. Posas, posas. Down, down. Posas, posas. Arestado ang isang Chinese na may tourist visa. Tinutugis ang isa pang Chinese. Sa likuran ng sasakyang napag-alamang inarkilan lang, tumambad ang nakabukas pang MC catcher. Mala cell tower ang aparatong ito. Masasagap ang mga sensitibong data gaya ng text messages, cellphone numbers, calls at iba pa. Mula sa lahat ng malapit na cellphone. May nakuha ring 3 SIM card, mga cellphone at iba pang gadget. Maharap sa reklamong paglabag sa Access Device Act at Cybercrime Prevention Act ang nahuling Chinese. Siya at ang nakumpiskang MC catcher isa sa ilalim sa digital forensic analysis. So ito nga mga kapuso, ito yung sasakyan ng NBI na iniharang doon sa sasakyan ng mga suspect. Ito, no? At pansin mga kapuso, yung location nitong sasakyan na to, itong kung saan siya na-intercept, ay mismo tapat ng Palasyo de Gobernador ng sa COMELEC. Umiikot sa mga government facilities natin. O COMELEC ang iniikutan na nila ngayon. Remember na fast approaching ang ating eleksyon, ano? Hindi natin alam kung anong pakay nila. Sa pagdinig sa Senado kamakailan, isiniwalat ng National Security Council na may anilay Chinese-sponsored information operation sa bansa na nanghihimasok o nag-iimpluwensya sa ating eleksyon. Mariin niyang itinanggi ng China. Whether they will use the data to influence the outcome of our election, we cannot say for sure. But we are going into that direction. Pagtitiyak ni COMELEC Chairman George Garcia, walang election data sa COMELEC headquarters kaya wala raw dapat ikabahala. Hindi rin daw na kompromiso ang automated election system. John Consulta, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Idinadawit sa pagdukot at pagpatay sa isang Chinese businessman na nakita sa Rizal noong April 9 ang kanyang sariling anak. Batay sa isinumiting referral ng PNP Anti-Kidnapping Group sa Department of Justice noong April 19, kabilang ang isang Alvin K. sa 6 na pangalang inirekomenda para sa preliminary investigation. Ayon sa isang source sa PNP, siya ang nag-iisang lalaking anak ng biktimang si Anson Tan. Nakadetalye rin sa affidavit ng sumukong suspect na si David Tan Liao ang alok na umano'y patrabaho ni Alvin. Pebrero nang mag-offer daw sa kanya si Alvin ng 100 million pesos para dukutin umano ang amang si Anson. Si Alvin din anya ang nabigay ng go signal na patayin si Tan at driver nito. Tumangging magbigay ng pahayag ang pamilya Tan.
Pero sa preliminary investigation kahapon, sinabi ng kanilang abogado na gusto nilang maimbestigahan ng mabuti ang kaso. Kinukuha pa ng GMA Integrated News ang panig ni Alvin K. Ang DOJ naman humingi ng konting panahon para matukoy ang mastermind at ang motibo ng krimen. Hulikam sa Sampaloc, Maynila ang walang habas na pamamaril sa nominee ng isang tumatakbong party list. Ilang beses pinaputukan ng gunman si Leninsky Bakud, dating barangay captain at third nominee ng Ang Bumbero ng Pilipinas o ABP party list. Sumaklolo ang isang off-duty na pulis pero maging siya nabaril sa paa. Tinamaan din ng gunman, kaya nagkasa ng dragnet operation ang pulisya. Pumuna ng Special Investigation Task Group ang Manila Police at patuloy ang kanilang backtracking. Inaalam pa kung may bahid politika ang krimen. 13 araw bago ang eleksyon 2025, patuloy ang pag-iikot ng mga tumatakbo sa pagkasenador para ilatag ang kanilang mga plataforma. May report si Rafi Tima. Halaga ng pananampalataya sa pamumuno ang idiniin ni Manny Pacquiao sa Davao. Pagpapalakas sa sektor ng agrikultura ang itinulak ni Kiko Pangilinan. Pagbibigay ng oportunidad at trabaho ang inihayag ni Ariel Querubin. Si Danilo Ramos, isinusulong ang pagpapalakas ng lokal na produksyon ng pagkain. Si Jerome Adonis, karapatan ng mga manggagawa ang advokasya. Si Alin Andamo, aumento sa sahod ng health workers ang itinutulak. Si Ronel Arambulo, binigyang diin ang karapatan sa edukasyon. Karapatan ng mga kababaihan ang isinulong ni Congresswoman Arlene Brosas. Pagtutol sa political dynasty ang inihayag ni Teddy Casino. Maayos na alokasyon sa pondo ang nais ni Congresswoman Franz Castro. Tutol sa korupsyon si Mimi Doringo. Ayaw ni Modi Floranda sa jeepney face-out. Karapatan ng mga Moro at katutubo ang inilalaban ni Amira Lidasan. Si Liza Masa, binigyang diin ang halaga ng aktivismo. Nag-ikot sa Valenzuela si Willie Revillame, kasama niya sina Bato de la Rosa at Senador Bongo na binigyang diin sa Bataan ang basic medical services. Kasama niya roon sina Attorney J.D. Hillo, Attorney Raul Lambino, Dr. Marites Mata, at Philip Salvador. Tamang pasahod sa delivery riders ang nais ni Senator Francis Tolentino. Suporta sa turismo sa Bohol ang pangako ni Congresswoman Camille Villar. Pondo sa mga programang suportado ang mga magsasaka ang pangako ni Bam Aquino. Suporta sa mga katutubo sa Palawan ang inihayag ni Roberto Balyon sa pulong sa Quezon City. Pag-alis ng tax sa overtime at bonus ang nais ni Mayor Abby Binay. Proteksyon sa karapatan ng indigenous people ang pangako ni Congressman Bonifacio Busita. Importansya ng inklusibong pamahalaan ang idiniin ni Senator Pia Cayetano. Pagpaparami ng korte ang nais ni Attorney Angelo de Alban para mapabilis ang mga kaso. Lalabanan daw ni Calio de Guzman ang politiko ng mga trapo at dinastiya. Pagpapalago ng turismo sa Bohol ang isa sa mga tututukan ni Ping Lacson. Suporta sa mga magsasaka ang itinulak ni Congressman Rodante Marcoleta sa Nueva Ecija. Patuloy naming sinusundan ang kampanya ng mga tumatakbong senador sa eleksyon 2025. Rafi Tima nagbabalita para sa GMA Integrated News. Bigas na 20 pesos per kilo, sinaing at kinain na Department of Agriculture. Yan ay para raw ipakita ang kalidad nito bago simulang ibenta sa May 1 sa Visayas. Hindi ito gaano maputi at mas maraming basag na butil pero wala namang kakaibang amoy at lasa. Mahigit 200,000 trabaho sa Pilipinas at abroad, alok sa nationwide job fairs ng Labor Department sa May 1. Kabilang ang mga trabaho sa mga industriya ng manufacturing, retail, BPO at accommodation of food service. Inutos naman ni Pangulong Bongbong Marcos ang libreng sakay sa MRT at LRT Lines 1 at 2 mula April 30 hanggang May 3. Ito ay bilang counting pagkilala sa sakripisyo at ang kontribusyon ng ating mga manggagawa.
Senadora Amy Marcos sinabing ang pagdakip kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at pagdala sa kanya sa International Criminal Court, bahagi raw ng plano ang Administrasyong Marcos na pabagsakin ng mga Duterte bago ang 2028 elections. Yan daw ang lumabas sa investigasyon ng kanyang Committee on Foreign Relations tungkol sa pag-aresto kay Duterte. Pinalagan niya ni Pangulong Marcos na kapatid ng senadora. Ayon sa Pangulo, lahat ay entitled sa kanilang opinyon pero hindi raw siya sang-ayon sa opinyon ng kapatid. Aktor na si Archie Alemania, not guilty ang tugon sa kasong acts of lasciviousness na isinampal laban sa kanya ni Rita Daniela. Tumangging magbigay ng pahayag ang kampo ni Alemania. Sabi naman ni Daniela nang makaharap si Alemania sa arraignment, nagtitiwala siyang lalabas ang katotohanan. Bernadette Reyes, nagbabalita para sa GMA Integrated News. 2 sa 135 cardinal elector ang hindi lalahok sa conclave o pagpili ng magiging kapalit ni Pope Francis na magsisimula sa May 7. Inanunsyo ng Italian Cardinal na si Giovanni Becciu ang pag-atras niya bilang pagsunod daw sa utos ni Pope Francis. Si Becciu ay pinagbitiw ng Santo Papa noong 2020 dahil sa alegasyon ng korupsyon sa Vatican. Kinasuhan siya at noong 2023 nahatulang guilty sa embezzlement at fraud at sinentensyahang makulong ng lagpas 5 taon. Pero iaapelan niya ito. Dahil naman sa kalusugan, kaya hindi lalahok ang Spanish Cardinal na si Antonio Cañizares Llovera. Naparalisa ang Spain at Portugal dahil sa malawakang blackout na itinuturing na pinakamalala sa Europa. Naranasan ito ng isa nating kababayan sa Espanya. May report si Ian Cruz. Ang normal na araw kahapon sa Madrid, Spain, nabago ang haling tapat kung kailan nag-blackout. Namatay ang signal ng mga cellphone, tumirik ang mga high-speed train. Bumper to bumper ang traffic. Nahinto ang mga trabaho at negosyo. Ang mga pasahero ng subway, literal na nangapa sa dilim. Bumaba ang mga commuter mula sa mga humintong tren at nilakad ang madilim na tunnel para makaalis. Isa sa mga apektado ng blackout ang Pilipinang English Language Assistant sa Madrid na si Ana Navarro. Nawalan ako ng kuryente, 12:30 yon. Nasa klase kami, namatay yung ilaw, tapos nawalan na rin kami ng wifi. Ang mga nagkumagana lang ata ay yung mga radyo. Nagpanic buying ang ilang residente. Hindi lang Madrid perwisyo ang blackout. Sa Bilbao, napilitan ding bumaba sa matarik na bundok ang mga sakay ng tumirik na cable train. Tigil operasyon din ang mga ospital gaya sa Barcelona. Kahit sa Portugal at ilang bahagi ng France, tiis-tiis ang mga residente sa kawalan ng kuryente. Inabot ng gabi ang blackout, kaya nagbunyi ang marami nang unti-unting nagkailaw. Na-restore na ang kuryente sa halos buong Spain at Portugal. Patuloy ang investigasyon sa dahilan ng pinakamalalang power outage sa Europa. Ni-roll out na ng mga otoridad at electricity operator sa Spain at Portugal ang posibilidad na dahil ito sa cyber attack. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News. Tinuyog ang riding in tandem sa Cebu City na nang snatch umano sa bag ng isang babae. Hindi nakapalag ang 2 sospek sa panununtok ng mga humuli. Nakatakbo ang isa pero nahuli rin. Ayon sa mga saksi, sumigaw ang babaeng biktima nang hablutin ng mga sospek ang kanyang bag. Agad rumesponde ang mga tao hanggang sa na-corner ang 2 sospek. Naisauli sa biktima ang bag. Hawak na ng pulisya ang 2 sospek pero hindi na sila pinagsalita sa media. Kapuso stars at iba pang celebrities nagpakilig sa Kim Son Ho trend. Kasama riyan ang ex-PBB housemates na sina Michael Sager at Emilio Daez. Sinabi ng Team Millie na grateful sila sa unique experience at overwhelming support ng fans. Grabe po yung surprise ko and nagulat po talaga ako sa pagmamahal ng tao sa akin. Nung paglabas namin, ang dami namin nakita. Doon talaga naiyak kasi sumisigaw sila. May malaking sign na Millie. It was so heartwarming. As
As an unbothered queen naman si Kailin Alcantara sa kanyang recent IG post na happy 4.9 million followers. Tila walang bakas sa pinagdaraan ng breakup with Kobe Paras ang atake ng Sparkle Star. Wala pa rin siyang direktang sagot sa mga pahayag ng nanay ni Kobe na si Jackie Forster. Ayon naman sa Sparkle GMA Artist Center, nais na raw ni Kailin na mag-move on sa issue. Pinili raw ng aktres na panatilihin ang kanyang peace at ang respeto niya sa mga taong naging bahagi ng kanyang buhay. Expect an overload of K-pop sa Manila. Sina Xiumi ng EXO at G-Dragon, pati sina Oppa Song Joong-gi at An Bo-hyun na magpapakilig this May. Gayon din si Park Seo-joon sa July. Aubrey Carampel nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.